guys, good morning! Nandito na naman ako. Salamat at nagkita-kita na naman tayo. So today ay as usual, marami tayong gustong gawin sa araw-araw. So sana samahan niyo ako guys sa mga plano kong gawin ngayong araw na ito. So sana mag-enjoy din kayo sa mga mapapanood ninyo at meron din kayong matututunan sa mga pinapakita ko sa inyo sa araw-araw. So guys, sana wag niyo kalimutan na mag-like at mag-share at pakihit na rin ang notification bell para wala kayong mamimiss sa aking mga videos, and please subscribe na rin po. So sana guys ay makasama ko kayo hanggang sa dulo ng aking video na ito. See you later guys. Thank you. Hi guys, I'm back. So ito, naisip ko mag-breakfast muna kasi anong oras na, actually mag-alas 12 na pero breakfast pa rin. Kasi minsan nabibili ako sa mga ginagawa ko, lalo na kapag may biglang tatawag o merong magti-text or something o meron kang piniprepare. So minsan nakakalimutan mo yung oras na bibili ka. So ma-realize mo lang pala tanghali na hindi ka pa kumakain. So, pero hindi naman palagi, minsan lang din naman. So ngayon, bago ako mag-umpisa ng mga household chores ko, is gagawin ko muna is kakain muna syempre ako. Ito yung aking kakainin ngayon is oatmeal lang muna guys, kasi parang hindi ko feel kumain muna ng kanin at sinasamahan ko na lang siya ng isang banana. So solved na ako dito. At kung gugutumin man ako mamaya, siguro tsaka na ako kakain ng kanin. At saka ito guys nga pala, ito yung aking instant oatmeal na kinakain is binili namin sa store. Ayan guys, may apple siya at may cinnamon. So masarap naman siya, lalo na pag nilagyan mo siya ng konting milk. So okay na siya. Ang ginagawa ko dito is nilalagyan ko lang siya ng konting water, hot water, tapos i-dissolve ko na siya sa isang cup. And then, stir ko lang, and then lalagay ko ulit siya sa microwave oven para lalo siya maluto. Tapos yun, lagyan mo na ng milk kung gusto mo, tapos honey. Tapos yun, okay na ako. Busog na ako nito guys. Tapos, at saka, ang plano ko kasi gawin ngayon is maglo-laundry muna ako. Dapat kahapon ako maglo-laundry. Kaya lang na kailangan ako ng oras kahapon. So, eto, maglo-laundry muna ako. Tapos, siguro maghugas ng pinggan, maglinis-linis ng bahay. Siguro guys, naririnig niyo yung mga pets namin, lalo na yung mga ibon, si Green at saka si Blue. So, na-introduce ko na sila sa inyo sa mga naunang nakapanood na ng video ko. So, ayun, maingay sila ngayon. Pag morning, ganyan sila. Tapos, lalo na kapag medyo naka-open din yung TV namin, nakikisabay din sila ng ingay. Parang na-notice ko sa kanila guys, ayaw nila ng maingay na environment kasi parang nag-iingay din sila. So gusto nila tahimik lang, gano'n. Anyway, tahimik din naman talaga yung bahay namin, lalo pag mag-isa lang ako. Kasi yung asawa ko nasa work, tapos minsan yung anak ko, it's either nasa school or nasa work. So minsan pag ako walang work, ako lang dito sa bahay. Pero most of the time, minsan pag lahat kami may work, talagang walang tao sa bahay namin. Kasi tatlo lang naman kami guys. So kaya yung place namin, maliit lang din. Kasya lang din naman sa amin tatlo. So, ayun, yun ang buhay namin dito. At saka nandito pala kami guys sa Canada. So, kaya ang buhay namin okay lang din naman. Hindi naman kami mayaman dito. Kumbaga, pareho lang din. Parang nasa Pilipinas lang din kami. Magkaiba lang yung place kasi nasa Canada kami. So, same thing lang. Okay lang din naman. At least, mas okay na rin yung life dito kasi syempre basta may work ka at saka nakaka-survive ka is okay naman, mas magaan naman yung life. Kaya guys, makikita niyo yung ibang mga views na yung napapakita ko sa inyo later on kapag medyo magkaroon na tayo ng chance na makalabas-labas na, kasi ngayon syempre hindi pa tayo pwedeng lumabas dahil sa nangyayari sa environment natin. So dito lang muna tayo sa bahay, wala tayong ibang gagawin ngayon kundi eto, self-quarantine, maglinis ng bahay, magluto, maglaba, same routine araw-araw. So minsan may time manood ng TV, manood ng YouTube,
Minsan nanonood din ako guys ng mga movie, kung ano lang, basta nalilibang ako sa araw-araw. Tapos yun, syempre minsan naghahanap-hanap din ng trabaho kasi wala nang trabaho, ilang weeks na, kaya medyo nakaka-stress din. Pero okay lang, ganun talaga ang life. Kailangan nating tanggapin at kailangan pa rin natin makasurvive. Just think positive lang guys, kahit na anong mangyari, diba? Kailangan positive pa rin. So, kailangan pa rin nating mag-move on, kailangan pa rin natin ituloy ang buhay. So, ayun guys. So, ngayon ay kakain muna ako guys ha. So, later ay babalikan ko kayo para sa susunod natin gagawin. Sana samahan niyo ako guys at huwag kayong magsasawa guys na panoorin yung mga videos ko. Please like, share, and subscribe and please don't forget to hit the notification bell para wala kayong mamimiss sa anumang mga videos na aking gagawin. Thank you guys sa pagsuporta ninyo sa akin. Salamat. Ayan guys, so maglalaba na, tapos na akong kumain. So ngayon, papakita ko sa inyo guys ang mga lalabahan ko ngayon. Dalawang bin guys, ayan. So pupunta tayo guys sa laundry room. So ang mangyayari, hindi ko siya kayang buhatin dahil napakadami niya. So ang ginagawa ko guys is ang bigat. So sineseparate ko lang siya. So unahin ko muna guys itong sabon. So asa na yung aking pag naglalaba pala kami guys, kailangan namin ito. Ito ang ginagamit namin belt. So niloloadan namin siya. Ang pinakamababa is $5 and up. So ang per drop niya sa laundry is $2.25. So wash and dry na yon, magkahiwalay. So kapag isang salang mo is $5.50. So napakagastos guys. Kaya minsan wala namang choice. Kaya kailangan gawin talaga. So yun lang guys ang ginagawa namin dito sa apartment. So wala kami sariling laundry. So ang nangyayari talaga is meron sila ditong room para sa parang laundry room ang tawag namin. So tara guys, pumunta tayo sa laundry room at pakita ko sa inyo ang itsura. Ito guys ang guys, naririnig ko meron na naglo-laundry. So naunahan na ako. Tapos dito sa laundry room namin guys, may susi. So hindi siya naka-open. Ayan, so may lock siya. So ayun, meron na nakasalang. So naunahan na ako guys. Ayan, nakalock, may nakasalang doon. So babalik na lang ako guys, naunahan ako. So hindi ko pwedeng iwanan ito sa pagkakuha. So babalik na naman ako. Yun ang nakakainis minsan guys kasi diba, nakakapagod maglalakad ka ng malayo tapos may mabigat kang bitbit. Ay nako, ganyan talaga guys, wala tayong choice. Exercise na lang. Isipin na lang natin na nag-exercise tayo. Kasi mahirap guys mag-iwan ng mga gamit dun sa laundry room. Hindi mo alam syempre kung sino mga pumapasok. Diba? Ayun. So I think hindi ako magiging matagumpay ngayong araw na ito guys sa paglo-laundry. Dahil meron nang nauna sa akin. So mag-wait muna ako ng 30 minutes. Ang wash kasi is 30 minutes. Ang dry is 1 hour. So, yun. So, mag-iintay muna ako ng 30 minutes. So, ngayon ay 12:15. So, pupunta tayo doon siguro mga 1:45 or 1 because sometimes kasi hindi nila agad kinukuha, guys. Siyempre, minsan nakakalimutan nila na meron silang nakasalang. So, pag pumunta ka kagad doon, babalik ka na naman. Ganun na nangyayari. Kaya minsan binibigyan ko ng allowance bago ako pumunta ng laundry room. Pero minsan nga, Diyos ko, nakailang balik na ako. Minsan guys, talagang sumakit ang ulo ko. Talagang na-stress ako kasi
ang tagal-tagal niyang kunin yung kanyang mga laundry. Imagine, napagod na ako ng kakabalik-balik. Kung pwede nga lang guys na tanggalin mo, ilagay mo din sa tabi. Kaso hindi pwede, parang hindi naman tama yon. So, wala ka talagang magagawa kundi magpasensya, unawain mo na lang kasi baka nakatulog, nakalimutan. So, ganun talaga guys. So, unawaan na lang para walang gulo, diba? Bigayan na lang. So, ganun na lang guys. So, for now, ang gagawin muna natin habang hindi pa ako pwedeng mag-laundry is mag-wash muna ako ng mga dishes. Nakita mo guys? Grabe ang mga dishes ko. O, diba? Yan. Ganyan kasi guys, pag umaga, pagising ng husband ko, bago siya pumasok, is talagang marami ng kalat dito kasi syempre, nagmamadali na siya, mag-ready ng food and everything. So, pagka umaalis siya, minsan, hinahatid ko siya, tapos, pagkabalik ko, nakakatulog ako. Pagka may time matulog, nakakatulog ako. Minsan naman, pagdating ko kaagad, naglilinis na ako, nililipit na ako kung hindi ako makatulog. Kanina, so nakatulog ako, kaya hindi ko siya nahugasan. Kaya hanggang ngayon, ayan ang mga kalat, guys. Yan, yun ang mga gagawin ko for today. 'Di ba? Ang gulo. So, yan guys. Simulan na natin. So, sana samahan niyo ako na maglinis. Yan guys, minsan naglalagay ako ng gloves, lalo na pag marami akong hugasin. Kasi nakaranas ako guys na nagkaroon ako ng eczema. Sa Pilipinas hindi naman, pero dito nung nandito na ako sa Canada, naging sensitive na rin yung kamay ko. Siguro dahil na-expose sa mga chemicals sa work, diba? Minsan hindi maiwasan, hindi ka naman pwedeng mag-iinarte kapag nasa work ka, diba? So, ayun, nagkaroon ako ng eczema guys, pero mabuti gumaling na siya, so nawala na siya. Mainom lang ako, binigyan ako ng gamot, parang ointment. Tapos, lagi ako umiinom ng mga juices. Parang, na-notice ko na nag-dry na siya, yun, hanggang sa nawala na siya. Kaya ngayon ang ginagawa ko is, nag-gloves ako kung kailangan, pero hindi naman palagi guys. Pag marami lang ako hugasin. Kasi parang natatakot na ako na bumalik ulit yung eczema. Kasi masakit din siya at saka ang pangit sa kamay. So, kaya minsan, pagkatapos, kailangan din talagang maghugas ka. Tapos, lagyan mo ng lotion para hindi mag-dry. At saka yun nga, paghahawak ka ng chemicals, kailangan din na mag-ingat. Kasi nga may expose yung balat. Safe ang kamay natin, di ba? Ginagawa ko, pinagsasama-sama ko muna lahat ng basura. Ayoko kasi naglalagay ng basura dito sa may lababo. Kasi minsan may tendency magbara eh. Kaya iniiwasan ko. Dahil ayoko rin nagbibigay ng sakit sa ulo sa may management. Nangyayari ako kapag nagbabara yung lababo, nagbabara yung sink namin dito sa banyo. Ayoko rin ng ganun. Kaya hanggat maiiwasan. At saka yung mga oil, yung mga natitirang oil, hindi pwedeng i-drop dito kasi nagbabara siya guys. Kaya ang ginagawa namin kapag malamig na yung oil, galing sa pan, nililipat namin sa isang plastic, sinisave namin bago itatapon sa basurahan. Eto guys, alam nyo ba, may tip ako sa inyo. Ewan ko lang ha, para sa akin ha. Kasi eto, binili namin to, parang siya, tawag dito, hand soap. And then nung naubos na siya, nilagyan ko ng dishwashing liquid. Kasi meron kami dishwashing liquid guys, malaki. Kasi para makatipid, diba? Binibili namin is malaki na. So, ito yun. Diba, super laki. So, ang hirap naman na lagi kang bubu ng buko. So, ang ginagawa ko guys, saka para mas makatipid, is maglalagay ako ng konti, portion ito. Tapos, talagyan ko siya ng tubig. Nung hindi naman masyadong malabnaw, siyempre gusto ko pa rin may sabon pa rin para maalis pa rin ng mabuti yung mga dumi, yung talagang maalis yung mga mantika, gano'n. Yun guys, isa sa mga
ginagawa ko para makatipid kami, para hindi kami bili na bili ng dishwashing liquid. Kasi syempre, mahal din eh, diba? So, minsan naghahanap ka rin ng paraan para kung saan ka makakatipid. At saka hindi namin masyadong ginagamit yung dishwasher namin kasi syempre magastos sa kuryente. So, ang ginagawa namin, hand wash lang. Tapos, doon na namin siya ilalagay. Magda-dry na lang siya. Parang nagiging dryer na lang namin kasi magastos guys. Siyempre, kung ano matitipid, diba? Sayang din yun. Pwede mo na ibili ng ibang bagay o ibayad sa ibang bagay yung mga matitipid mo. Alam mo naman tayo mga nanay, kailangan din magtipid, lalo na ngayon walang trabaho. Tipid-tipid din pag may time. Ayan guys, diba mabula siya? O, mabula. At saka maganda dito guys kasi may hot water. Kung gusto mo siya talagang mainit at lalo mamatay yung bacteria, ilasan mo sa hot water. So, ito guys. Nakalimutan ko pala siya guys tanggalin. Kasi pag naghuhugas ako every time, pag naghuhugas kasi ako, gusto ko tinatanggal ko muna yung mga laman ng dishwasher namin bago ulit ako maghugas. Ngayon nakalimutan ko guys, kaya pasensya na. So, tatanggalin ko muna siya kasi wala akong paglalagyan itong mga bago. Pero minsan guys, kapag nakikita kong marumi na itong dishwasher namin, at saka meron na siyang tubig kasi minsan yung mga nagda-drops ng mga tubig galing sa pinaghugasan na iipon. So yung din time na naglilinis kami nito. So nilalagyan din namin siya ng sabon, nililinis, lahat-lahat, nilalagyan namin siya ng suka. Tapos i-open din namin yung i-on namin siya para din kami nag-dryer. Para nalilinisan din siya, namamatay din yung bacteria na nalipon sa loob. Ganun lang guys. Ganun pa rin. Simple lang din naman yung buhay namin dito sa Canada. Nag-uupal lang din kami dito para apartment namin guys. Wala pa kami sariling bahay. Hindi pa namin afford bumili ng bahay. Lalo na guys, wala pa akong trabaho. Wala pa akong maalas sa trabaho. Yung talagang sabihin mo na masasandalan ng trabaho. So nga pala guys, pwede kayong pwede nyo bisitahin yung aking Facebook page. Meron kasi akong online shop doon. So kakasimula ko lang din ng aking online shop. So meron akong mga products doon na tinitinda. Konti pa nga lang kasi sabi ko, kaka-umpisa lang namin. Kaka-umpisa ko lang. Kaka-register ko lang din internet. So, ayun, at saka wala pa akong ganun kalaking tahanan guys. Kaya, syempre, small business, mag-start muna sa maliit, diba? So, sana may awa ang Diyos na lumaki din. Kumasenso guys. Kaya sana guys, tulungan niyo ako ha. Sanay na sanay ako maghugas guys sa Pilipinas, diba? Naghuhugas naman tayo. Hindi naman tayo, ewan ko lang din sa iba ha, na yayamanin dyan. Pero kami talaga, syempre, mahirap lang kami. So, sanay talaga ako sa paghuhugas sa kamay. At saka paglalaba. Pero sa Pilipinas, meron naman kaming dishwasher. At saka yung, ano ba yun? Yung laundry. So, sanay pa rin ako ng gamit ang kamay. Washing machine pala guys.
Ang tagal inisip. Washing machine pala. Sorry guys. Meron kaming washing machine, pero wala kaming dishwasher. Pilipinas. Pero dito, kahit may dishwasher, dahil gusto makatipid, may kamay na lang. Madali na lang maghugas guys. Gusto ko lang maghugas pag marami na yung tambak na, maraming kaldero. Lalo na pag yung asawa ko guys sa buhugas ay nagluluto. Naku, napakadaming hugasin. Parang fiesta. Parang fiesta sa bahay. Naku, ang dami niya mga gagamitin kaldero, kawali. Simple lang naman yung lutuin ka guys. Yan talaga siguro mga lalaki magluto. Ayan guys, malapit na ako matapos sa mga hugasin ko. Kasi guys, pagkatapos ko nito, mag-upload naman ako ng mga video. Nagkakaroon pa ako ng problema guys sa pag-upload ng video kasi syempre, nag-uumpisa pa lang ako mag-vlog. So, hindi pa ako masyadong marunong. Hindi pa naman ako techy. Kumbaga, hindi ako masyadong maalam sa mga kung ano-ano mga ginagamit na mga apps, mga kung ano-ano dyan. So, nagtatanong pa rin ako dyan sa marunong. Kaya guys, pasensya na kayo ha kung hindi masyadong maganda yung video, yung vlog ko ha. Kasi, nag-start pa lang ako eh. So, kung may mga kailangan pa akong i-improve, kung meron kayong suggestion, mag-comment lang kayo. Sabihan niyo lang ako para at least, diba, ma-correct ko kung ano yung dapat ko i-correct. At saka isa pa, kung meron kayong gustong malaman, ganon, sabihin niyo lang sa akin. Para ma-improve ko naman itong ginagawa ko guys, yung pagbablog. Ayan guys, so sinasala ko siya kasi ayoko nga, ewan ko ugali ko talaga yan guys, ayoko basta-basta nagtatapon sa sink ng mga dumi. Kasi kami rin ang mahihirapan eh, kapag nagbara, hindi naman agad-agad pupunta dito yung maintenance para ayusin. So, hindi rin kami makakagamit dito pag nagka-problema. Kaya request ko pa sa management. Minsan itagal-tagal pa bago dumating yung maintenance. Ilang araw pa, minsan weeks pa. So, kaya kailangan talaga ikaw mismo, mag-iingat ka ng mga gamit mo kung ayaw mong ma-hassle. Hi guys, so hanggang doon na lang muna tayo. Natapos ko rin naman yung mga hugasin ko. So, sisilipin ko mamaya yung laundry kung pwede na ako mag-laundry. Kasi tumawag na yung anak ko, so nagpapasundo na siya. So, lalabas muna ako siguro bago ako mag-laundry. At saka, tatapusin ko na muna ito guys ha. Sa susunod natin pagkikita uli. At sana guys, please don't forget, please like, share, and subscribe. And please hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Sana guys, supportahan niyo ako at sana lagi niyo akong samahan sa aking mga pagbablog. Maraming salamat sa inyo guys at God bless you all guys. Ingat kayo. Bye!